So, yan. It's Sunday and kinakailangan ko magano kasi last Saturday, I went to Ecotech for the updating sa credential para this coming Saviraa. And naalala ko is, this coming Monday is my classroom observation 3. Pangatlo na tayo. And I have to prepare. And yeah, I have no time but laban pa rin. And of course, napakita ko yung mga works ng aking student. Yes, ang gaganda ng mga works nila. Look, they use script paper. Ang gaganda ng kanilang mga artwork. Look, diba? Ganda. So, let's get into work. We're going to use scratch paper.
Hi everyone! So ayan, tapos na rin po tayo. May gagawin na lang ako sa i-prepare ko na lang yung DLP natin. Tapos after which, tapos na rin tayo, malapit na. Ayan. So, I love teaching. Actually, I love teaching. Yeah. And I hope na hindi ko naman sinasabi sa sarili ko or hindi ko naman sinasabi sa mga student natin na kailangan respetuhin kami or ganon. What I'm trying to say is that we're doing efforts for the student. I hope maging eye-opener to sa lahat, especially sa ating mga student na nowadays I believe that children are really protected with the law and everything, na kahit ganyan lang or pagsabihin mo lang ng tapos masaktan yung bata, talagang it's a teacher factor, kasalanan ng teacher, kung anong gawin ng teacher, kasalanan ng teacher kung pagbabasihan sa bata. And I hope na discipline din natin yung student natin at home. I mean, what I'm trying to say na madiscipline sila sa bahay pa lang with their parents. Kasi sa school, mahirap talagang i-please natin yung mga bata, especially kung may mga kulang sa, pagdidisiplina. Kasi tao lang din naman kami. Minsan, nauubos din yung pasensya namin. Minsan, nakakapagod din. Minsan, nailalabas din namin kung anong gusto namin ipalabas. I mean, like, nature ng isang tao na magalit. Pero para sa amin, as a public school teacher, mahirap gawin yun kasi kalaban namin yung batas. I'm not trying to say na ini-indulge ko yung lahat-lahat na, especially mga guro natin, na it's okay to discipline. Pero discipline in a way na hindi tayo like over na, beyond na sa control natin, beyond na sa dapat natin on how we discipline the student. And I hope the student as well, maranasan din nila at ma-experience din nila yung pagod, yung efforts na ginagawa namin para sa kanila, the motivation na kinakailangan namin na igawa para sa kanila. So, yeah. Kasi marami na ako na nababasa ng mga like recently lang, isang teacher sinuntok ng student. Tapos sabi ng student na tawag dito, gagawin niyang lahat kahit tawag dito, yung parang kahit matanggal siya or hindi na siya makapasok ulit, basta masuntok or makulata, kung baga sa mabugbog lang niya yung teacher niya. I mean, like, naaawa ko sa bata and at the same time naaawa din ako sa teacher, kasi pag lumambad yung teacher, kasalanan ng teacher. Pero if kasalanan ng student, walang ginawa yung teacher, kasalanan pa rin ng teacher. I mean, ang hirap lumugahan. But so far, hindi naman ako nagrereklamo. Ini-express ko lang yung sentiment ng pagiging guro. I really love teaching. I really love doing my thing. Nandito ako. And I hope, yung gusto ko lang iparating na is, discipline should start at home. Hindi na namin responsibilidad yun. Yung responsibilidad namin is kung paano namin i-guide, paano namin tulungan yung mga bata with their academics, kung paano nila i-apply yung mga learnings into real situation. So, that's it. So, I'm going outside muna kasi bili tayo ng cartolina. Di muna ko uwi. Tatapusin ko muna yung ginagawa ko para tomorrow wala na akong iisipin. Kasi tomorrow na yung natin. Tawag dito, demonstration! Ay, buti na lang open pa sila ate. And then, nakabili tayo ng cartolina. And maganda daw yung yung sunset. Sayang hindi ko na kita.